Kung trip mong mag-hike for the peaks o akyatang may 4 peaks, nasa iisang bundok lang yan, ang Mount Arayat. G tayo dyan sa report ni Ian Cruz. Sa kapatagan ng Pampanga, may bundok na tila nag-aanyaya. Ang Bundok Arayat. Arat, pero dapat sa apat na peaks. So, punta tayo sa first peak. Ang tuktok sa Hilaga at timog hanggang sa Pinnacle Peak ang tinatawag na TKO Ridge. Lagi po naming nadadaanan. Nakaka-curious po since childhood na ano po kaya feeling maakyat yung Mount Arayat. And it's my first major mountain. Lagi po naka-condition yung Arayat to give the best view. May tutuy ngang mahiwaga ang bundok, likas sa makikita sa nakamamangha nitong ganda at pinangangalagaan daw ng diwatang si Maria Sinukuan. Ang hikers na umakyat para na ring susuko sa hirap ng trail. Kaya dapat paghandaan ng mabuti ang hike sa Mount Arayat. Challenge din dito ang mapagkukunan ng tubig na maiinom at malarapeling na akyatan sa ilang bahagi. Hindi lang po paa yung gagamitin nyo, kundi talagang aakyatin po nyo yung mga ugat-ugat, 90 degrees. Mas technical pero tiyak na scenic route. Tanawang Mount Pinatubo, bulubundukin ng Sierra Madre at ang kapatagan ng Pampanga. Sobrang ganda po ng Arayat. Kahit major po siya and mahirap, yun nga po, 16 hours. Willing po ako balikan. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukas na ulit ang Mount Makiling Hike Trail. Bukod sa magandang tanawin, isang bulaklak doon ang literal na makapigil hininga. G tayo dyan kasama si Oscar Oida. Matapos isara noong COVID pandemic, muling binuksan nitong Nobyembre ang Mount Makiling Forest Reserve ASEAN Heritage Park. Kasamang mabibisita ang 30 stations ng tanyag na Mariang Makiling Trail. Habang paakyat ng paakyat, mas mahuhumaling sa ganda ng Makiling. Kada istasyon, makakatagpo ng iba't ibang hayop at halaman, tulad ng isa sa pinakamalaking bulaklak sa mundo, ang Rafflesia. Mapapa-hold your breath ka, di lang sa ganda at laki nito, kundi sa mabahong amoy nito. Tipikal itong namumukadkad tuwing Enero hanggang Marso at ilang araw tumatagal bago tuluyang malanta. Ingat din at baka madikitan ng linta na limatik. Nasa tuktok o Station 30 ang Mossy Forest na pampatingkad ng iyong akyat. At tila patotoo sa alamat ni Mariang Makiling ang diwatang tagapangalaga ng kabundukan. Oscar Oida nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ikalawa sa pinakamataas sa bundok sa Negros Island at isa sa pinakamahirap na akyatin sa buong Pilipinas, ang Mount Talinis. Pero bakit nga ba binabalik-balikan yan ng mga hiker? G tayo dyan sa report ni Mark Salazar. Horns of Negros. Sa mga salitang yan, kilala rin ang isa pang aktibong bulkan sa Negros Oriental, ang Mount Talinis. Ganda'y walang lintis, sa luntian itong bihis. Kahit pa aktibong bulkan, maraming mountaineers ang lagi itong binabalikan. Hindi lang kasi basta tuktok ang habol nilang makita rito. Just this year, it was my 5th time climbing there. Itong bundok na to is an all-in-one package. May dalawang high-altitude crater lakes, ang Lake na Ilig, ang camping site ng mga mountaineer. At ang mas maliit na Lake, Iagumyum, nakamamangha rin ng madadaan ng dense mossy forest. Dobleng adventure pa ang hatid ng Twin Falls at ang kakaibang mga sulfur vents. Pinaka-challenging na part is yung after ng sulfur vents, meron dong
all akyat. Yung sulfur vents na yon is parang napaka-eerie but in a way also beautiful. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matapos ang halos 2 dekada, muling naakyat ng mga Pilipino ang tuktok ng Mount Everest. Ain't no mountain high enough din ang peg ng isang lolang naakyat ang highest peak ng Pilipinas. Gustuhan natin yan sa report ni Rafi Tima. Mula sa mahanging tuktok ng Mount Everest hanggang sa pagbaba ng bundok, bakas ang tanawin maganda ngunit lubhang mapanganib. Ito ang dinanas ni Rick Rabe sa pagkakyat sa pinakamataas na bundok sa mundo, umaga ng May 15. Kasi doon sa forecast ng meteorology, nasa max, mga nasa 35-40 kilometers per hour lang. It turns out, pagdating namin doon, it was like twice the speed or more. Nasa somewhere, ako ang estimate ko, nasa 80 to 90 yun eh. Sa lakas ng hangin, natumba pa si Rick habang nasa gilid ng summit. Bukod sa kababayang si Engineer Philip Santiago na pumanaw habang tinatangkang umakyat sa summit, ang grupo ni Rick, namatayan din ng kapwa climber ng Indian National. Iniyakan ko na siya kanina umaga. You have a strong reason bakit kailangan mong pumunta doon. May 2 pang Pinoy na matagumpay na nakarating sa tuktok ng Mount Everest bukod kay Rick na sina Geno Panganiban at Miguel Mapalad. Sa highest peak naman sa Pilipinas, may nagpakitang gilas rin. Mala senyorita sa tuktok ng Mount Apo, ang 70 years old na si Leticia Subebe. Hindi siya nagpakabebe sa extreme akyatan sa halos 3,000 metrong taas ng Apo. Matibay pa ang mga buto, lalo't umawra pa siya with her shiny Filipiniana as her peak OOTD. Pati ang iba pang mas batang hiker, hanga sa tatag ni Nanay Leticia na talaga namang sumakses. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. 2 summits in 1 hike, pero mahaba-habang nakaraan ang kailangang pagdaanan bago matraverse ang Mount Pigingan at Mount Ugo sa Benguet. G-Tay dyan kasama si Ian Cruz. 50 kilometro ang kailangang lakbayin sa 17 oras na tuloy-tuloy na paglalakad. Tatawid sa ilog ng Agno. Ayoko talaga ng mga ganito. Pero sige. Daraan sa mga pine trees. Malapit na. At nakakalulang akyatan. Para sa mga batak na sa hiking, ang Mount Pigingan to Mount Ugo Traverse Hike ang isa sa mga summit goals. Adventure na di inurungan ng grupo ni na Rap Rally de Blas. Ang pinaka-challenge mo talaga is yung distance. Ayun, siguro yun yung kakaiba sa kanya. So kung gusto mong i-challenge yung sarili mo, siguro kung gaano or kung hanggang saan yung kakayanin mo sa trail, ito yung I think na magandang bundok na puntahan. Dahil di biro ang traverse, 2 araw ang binuno nila para rito. Nagsimula ang hike sa Mount Pigingan sa Itogon, Benguet at matatapos sa Mount Ugo na may bahaging sako pa ng Nueva Vizcaya. Sobrang hangin and sobrang lamig din ng trail. So kahit may mga parts na open yung trail, hindi ka sobrang maiinitan. Sulit ang hirap dahil inyong matutumbok 360 view ng Cordillera Mountains mula sa tuktok. Mas ma-appreciate mo talaga yung summit. Sana huwag matakot yung mga tao na itry yung hiking kasi napakaganda nito sa kalusugan din. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sulit ang pag-akyat sa isa sa pinakamataas na bundok sa Luzon. Bukod sa view ng Sea of Clouds, tanaw din ng rice terraces sa ilang matataas na bundok. G-Tay dyan kasama si Oscar Oida. Tinaguri ang Infinite Stairway to Heaven. Hahamunin ka ng tila 1 to sawang akyatan. Sobrang mahirap siya kasi pure assault and anlihagdanan pala siya. Isa ito sa pinakamataas sa bundok sa Luzon, Mount Amuyao. Challenging na akyat pero di ka aayaw. Lalo na kung sa tuktok sasalubong ang nagbabagang ulap na yumayakap sa kabundukan. Akala namin walang sunrise kasi sobrang lamig. Best view comes after the hardest climb. Tanaw rin ang iba pang majestic mountains, ang Mount Pulag at Mount Napulawan. Napapaligiran din ito ng mga hagdang-hagdang palayan. Ipinagmamalaki din ito
Ang rich biodiversity o mayamang saribuhay, hitik sa mossy forest, pine trees, orchids at endemic species ng ibon. At higit sa lahat, maunlad ng matulungin na komunidad. Sila yung mag-guide sa'yo papunta kung saan yung water source. May mga locals din na ina-assist yung mga ibang hikers na pababa na. Oscar Oida nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayong long weekend, kung hiking ang trip na malapit lang sa Metro Manila, pwedeng dayuhin ang isang bundok sa Rizal na beginner-friendly. Tayo dyan kasama si Oscar Oida. Ito ang destination na swak sa mabilisang takas. Perfect tong barkada trip. Matatagpuan lang sa Rizal at beginner-friendly hike pa. Can't say no sa Mount Sembrano. Ang mga nahikayat umakyat, ang vlogger na si Kimpoy Feliciano, kasama ang mga sparkle artists. Hiking ang trip nila. Nature lover ang mga kapuso. Mula sa simpleng lakaran, ang tarik, nagiging mahirap ang akyatan sa matarik na gubat hanggang sa maabot ang damuhan at makatungtong sa tuktok. Tingnan niyo yung view. Wow! Tanaw ang Talim Island and spend some chill time. Pero unang peak pa lang yan dahil sa ikalawang tuktok. Nasa clouds na tayo. Pawing-pawi ang pagod at pwedeng tumambay habang napakagandang tanawin ay pinapanood. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayong April Fool's Day, no joke ang taunang tradisyon ng isang grupo. Hiking in the middle of EDSA, Quezon City, para makonquer ang pagkataas-taas na Mount Camuning. Pusuan na yan sa report ni Ian Cruz. So, we've just come from the... Makipot, matarik, at tiyak na nakakalula. We're climbing up the east face. The east face of Mount Camuning. It's Mount Camuning, standing at 70 meters above sea level. Tinaguri ang Urban Everest ng EDSA na napasama pa sa isang hiking app. Going up again! Di basta-basta, from ascent to descent, guaranteed ang nginig ng tuhod. Kaya up for the challenge sina Albert Labrador. Taon-taon nilang summit goal ang Mount Camuning. Karamihan sa mga kasama niya, talagang mountaineers. Nakapagyaya pa nga ng ilan para sa climb na April Fool's tradition na raw nila since 2019. At isa lang ang kanilang napapansin. Ramdam pa rin ang literal na nakakangatog na summit. Pero simula nang itayo ang 10 million peso pedestrian overpass na ito ng MMDA sa kanto ng EDSA at Scout Borromeo, may ilang pagbabago na raw na ginawa. Tulad ng paglalagay ng rest area, landing area para mabawasan ang tarik ng aakyatin. Binatikos din ito noon dahil sa kipot at delikadong railings. Pero dati nang sinabi ng MMDA na ang taas nito ay base sa guidelines ng MRT3. May ilan pa rin namang gumagamit nito, pero gaya ni na Albert, hirap at dapat ingat. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ibahin niyo ang birthday ng isang nakilala naming adventurer. Ang celebration dinaan sa pag-akyat sa Mount Apo at diretso sa pag-relax sa Samal Island. Tayo dyan kasama si Marisol Abduraman. Happy birthday, happy birthday to you. What a birthday gift! At makapag-celebrate ng birthday sa tuktok ng pinakamataas na bundok sa bansa, ang Mount Apo. I'm very teary-eyed kasi it's one of my dreams talaga. And that's very special to me kasi sa birthday ko pa, nasa ibabaw ako ng pinakamataas na bundok sa Pilipinas. City girl ang birthday girl na si Andrea Hizon at fulfilling na venue ng celebration ang Sea of Clouds with a golden glimpse of the sun at green lushy mountains. Pero just like life daw, maraming hirap ang pinagdaanan. You have to pull yourself up. It's very difficult pero kinaya naman. Sundan niya ng relaxing na swimming sa crystal clear na dagat ng Samal Islands. Isang perfect combo na mahigit 1 oras lang ang layo. Magmuni-muni sa white sand beaches o subukan ang iba't ibang water activities. I-explore ang mga kuweba at magkakalapit na isla.
nature keeps me humble. It keeps you grateful for all the things na meron ka. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kakasaka ba sa twin hike sa Mountain Province kung saan may best view ng hagdang-hagdang palayan? G-Tay dyan sa report ni Rafi Tima. Pambihirang ganda ng bundok na nililok ng mga ninuno ng mga taga-Bontoc Mountain Province. Ang maligkong rice terraces. Yung bubungad sa'yo, yung sobrang gandang pagkakagawa ng rice terraces. Para siyang engineering marvel na as an architect, mas na-appreciate ko paano nila ginawa yon. Yung carvings ng terraces, sobrang ganda talaga. Ang tanawing yan masisilayan kapag inakyat ang Mount Kupapay. Lalo kung hindi masyadong maulap, pero may pagkakataon ding niyayakap ito ng makapal na hamog at sea of clouds. Mas matarik daw at mas mabato ang Mount Fato. Hanggang sa tuktok, may rock formation. Twin hike na siguradong kakayanin din ng mga beginners, pero challenging pa rin para sa mga naghahanap ng adventure. Beside the beauty, sobrang kailangan you respect and learn everyone's traditions and rules. And most importantly, may enjoy mo talaga. Take nothing but pictures, leave nothing but footprints. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.